lahat po ng iningatan at talagang prinotektahan ng Diyos nung panahon ng bagyo, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Parang no, Ondoy Part 2. Hindi natin inakala na ganun katindi po yung mangyayari po to the point na nag-declare talaga ng state of calamity dito po sa Metro Manila. Kaya nga po, salamat pa rin sa Diyos sa kanyang pag-iingat. Kaya mamaya po, I will ask ho talaga, na kasabay ng ating tithes and offering, magpaparedy po ako ng box para po matulungan naman yung ibang mga kapatiran po natin na talagang grabeng naapektuhan. Pero wag naman po yung yung nabasa yung sakong, lahat naman nabasa ang sakong, Pero yung talagang may mga kapatiran tayo na nilubog ng baha, So magpapaabot ho tayo ng tulong. Kaya ngayon pa lang po, nag-a-ask po ako sa inyo, ang Praise Church hindi papayag na hindi maging bahagi ng pagtulong at talagang pagbangon ng ating mga kapatid. Kaya sige po, wag naman tayong maiinggit sa buti pa sila binaha. Makakatanggap sila, Di pag-pray mo na bahain ka, O wag naman ganun. So last Sunday nasa Obando po ako. So salamat sa Panginoon sa pangunguna ni Pastor Marlon and Dr. Raja. Grabe po nakakatuwa dahil kasi nung dumalaw ako doon parang sa bahay lang. Ngayon po doon mismo sa lugar na pinagdadausan lang malapit. Talagang government place yun. Pero ang ganda, naka-aircon po sila. 88 po ba sila? Something ganyan. At napaka-strong po ng kanilang leadership team. Okay? Palakpakan naman po natin ang Praise Church Obando. Kaya pagkagaling natin doon, binagyo. Mababa rin ng Obando, pero titingnan natin kung sino yung mga pwede nating tulungan. Then mamaya po, pupunta naman ako sa medyo mataas-taas ng kaunti, May Kawayan. So sa May Kawayan po tayo iikot, para kumustahin lang po si Pastor C. Joy, kung nanganak na ba si Sheena, So dadalawin po natin sila at makikipag-usap lang tayo sa leadership team nila, which is yun ang gustong-gusto ko po talaga. Yun nakikipag-usap, talaga nakakapag-minister lang po, even sa maliliit na kaparaanan, So palakpakan niya ho natin ang Praise Church, May Kawayan, okay? And then, andito ba si Ate Carol? Ate Carol, where are you? Saan si Ate Carol? Yung nanay ni Carl, mami ni Carl. Carol, welcome muli sa Praise Church. After how many years? 50 years. 50 years, almost 50 years, nakabalik po siya. 88 lang yata po. So, by the way, ang leader niya ay si Pierre. Di ba, Pierre? So thank you. Ito yung maganda sa atin, kahit pa nasa ibang bansa, I believe may community pa rin tayo. Thank you sa Lord. At mamaya abangan natin yung Ministry Fair 2024 natin, ang galing at puso para sa Panginoon. Ang tawag dyan, calling. Proficiency, galing, passion, puso. Kapag ang galing at puso ginamit sa Panginoon, iyan yung calling na nais ni God na tunay na gawin mo para sa Kanya. Okay? So, timeran ko lang po ang sarili ko, na maigsi lang ito, tapusin natin to less than 30 minutes, yung word natin ngayon, and then I challenge you po talaga, alam nyo bang 70% ikaw ay gising? At sa 70%, diyan ka lang may pwedeng magawa. Sino rito nagko-computer habang natutulog? Sino rito naranasan mo na naghahalo ka ng semento habang natutulog? O nagbe-bake habang ikaw ay tulog, o kaya nagpiprito habang ikaw natutulog? Wala kang magagawa kapag tayo ay tulog. But if you are gising, 70% of your time, you are gising. Paano natin pinagpaplanuhan ang 70% na tayo ay gising? May plano ba tayo sa mga oras how to maximize it? Time is greater than any gold or any treasures of the earth. Kasi pag nawalan ka na ng oras, wala ka na ring magagawa. Kaya I would like to challenge you, be productive. Pagplanuhan nating mabuti yung time na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi sa lahat ng oras ay kaya mong gumawa. At merong time, kahit meron ka pang time, yung lakas
At galing at husay natin, minsan po nagpe-paid na rin po yan. So, the title of our message this morning, starting over 4, it is time to work. It is time to work. Yung Nehemiah chapter 3, walang masyado nagbabasa ho niyan kasi nga talaan yan ng mga o record yan ng mga taong nag-build ng wall of Jerusalem. By the way, kung tayo po merong tapat ko, linis ko, sila po tapat ko, gawa ko. Sa kanila po nang galing yun. Yung kung ano ang katapat kong pader, iyon po ang gagawin kong pader. Kaya nga alos 42 families siya nagtutulong-tulong in 52 days na itayo ang wall of Jerusalem. Remember this? Nehemiah is a cupbearer. He is not an architect. He is not an engineer. But he build and create something for God. So kahit hindi ka engineer, kahit hindi ka architect, you can do something for the Lord. You can do something for our nation. You can do something for your family. Pumalakpak nga ho ng malakas na palakpak, yung alam niyang may magagawa sila. Come on! Wow, thank you Lord. Thank you Jesus. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ayoko lang pong masyado natin i-spiritualize or inihiwalay natin ang secular sa spiritual. What does it mean? Hindi po magkaiba yung janitor ka sa company, saka naglilinis ka sa church, mas powerful pag naglilinis ka sa church. Hindi po. Pareho lang po, paano natin ginagawa ang isang bagay. Yung pagtatrabaho mo sa bangko, ministry mo yan. Yung pagtatrabaho mo po sa government, ministry mo yan. Tinatawag lang din niyang vocation. Yung negosyo mo, ministry mo yan para sa Lord. Ano man ang ginagawa natin sa loob at sa labas ng church, ministry ang tawag dyan. Pero wala akong nakitang ministry na walang ginagawa. Ano ang tawag natin sa ministry ng ginagawa? Idleness ministry. Wala pong ganun eh. Walang create si God para maging tamad. Walang create si God para tumunganga. Walang create si God na tao para magmasid lang sa ginagawa ng iba. God created you to do something great. Yun po yung napakahalaga. Kaya nga very powerful kapag may na-accomplish tayong isang bagay. Napakasaya ng mga taong may na-accomplish, may na-abot. Ang pinakamalungkot at prone lagi sa depression ay yung taong walang pinagkakaabalahan sa buhay. And by the way, wag po kayong masasaktan, sobrang liability ng gobyerno ang taong walang ginagawa. Pasensya na po kayo pero totoo po ito. Yung mga namamalimos na malalakas, wala po silang contribution. Buti pa yung mga basurero. Yung sa mga nasa junk shop, na nangunguha ng plastic at ibenta, may contribution po sila para yung gumulong ang economy natin. Ulitin ko po, lahat ng ginagawa mo, ang tawag natin dyan, ministry. Ngayon, i-encourage namin kayo, meron din ditong pwedeng gawin sa church. Kung may job fair sa government, meron din tayong ministry fair. Ito po yung ginagawa natin sa loob naman ng church. Kaya lang po, lahat po na mag-a-apply mamaya sa ministry fair, kung anumang ministry po ang pwede po kayo, mahalaga po, pagkagaling sa trabaho, babalik ka lagi sa bahay. Ang bahay mo, cell group. Hindi pwedeng may trabaho tayo, wala tayong inuuwi ang bahay. Kaya lahat po na mag-a-apply, ang requirements lang ho dyan talaga sa bandang huli, meron ka bang bahay? So papipil-upin namin kayo saan ganyan. Kasi maganda po yung may accountability. Ang hirap po yung kumakanta pero walang nagko-cover sa kanya. Mahirap po yun. Basta ako yung gusto ko lang gawin, hindi po. We need people na nagko-coach sa atin, nagko-cover. Sabi niya natin lahat, covering. Ang galing at husay na walang covering, disaster po yan. Disaster po yan, okay? So, eto yung tatlong gagawin natin, whether sa work natin, Monday to Saturday, or even itong Sunday sa ministry fair natin, yung mga ginagawa po natin, eto yung tatlong bagay.
na kailangan nating gawin. Sabi natin lahat, 3. Okay? Panalo ka dito kapag ito po yung ginawa po natin. Yung 3 bagay nito, according to Nehemiah, chapter 3. Wow, nagkataon pa, no? Chapter 3, 3 bagay. Number 1, ito yung tatandaan mo. Kahit nag-aaral ka pa lang, kahit ano man yung ginagawa mo, number 1 is work with purpose. Hindi ka pwede mag-work ng walang purpose. Maglingkod ng may maliwanag na dahilan. Napakalaga ng purpose. Ang sakit sa ulo, kapag ang isang bagay, nag-put up ka ng business, why? Ba't ka nag-aaral? Why? Ba't gusto mo mag-abroad? Why? Ba't gusto mong pumasok sa gobyerno? Why? Ano yung purpose mo? Hindi ang purpose mo mag-aral. Ang purpose mo is, of course, may gusto kang gawin. What is your purpose? Kapag wala kang purpose, i-give up mo yung ginagawa mo. Ang dali mong isuko ng ginagawa mo kasi wala tayong why. Kaya nga po yung mga tamad, yung mga talagang matitigas ang buto, wala kang kapag-asa po. Yung wag hindi mahirapan, aayaw. Kaya nga napakaganda po, bata pa lang, tinuturuan na natin yung ating mga anak, anak, kaya ka nag-aaral, hindi lang basta mag-aral. Kasi gusto ni God gamitin ang buhay mo to honor Him. At hindi mo ma-honor si God sa lahat ng ginagawa mo kung walang maliwanag na purpose. Okay? Atras lang tayo sa 2:17. Ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita nyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin. Giba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito, muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para. Sabi natin lahat, para. Para hindi na tayo mapahiya. Nakakahiya yung ang hirap mo, wala kang ginagawa. Nakakahiya, lahat ng kapatid mo nagtatrabaho, ikaw hindi. Nakakahiya, mga barkada mo nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka nakapagtapos. Nakakahiya na hindi gawin ang tama. Nakakahiya hindi magtrabaho ng tama. Nakakahiyang manloko. Nakakahiya na ginigisa mo sa sariling mantika mo yung kliyente mo. Nakakahiya, ikaw na yung kapitan, ikaw yung nakakontrata, ikaw yung may hardware. Lahat na lang kinuha mo para sa iyo. Nakakahiya na kuhanin ang hindi naman para sa iyo. Sabi nga po natin, hiya. Sa Japanese po, ya! One word lang po sa Japan yan. Pero sa Pilipino po, yung hiya. Grabe. Hindi po yung hiya yung ganito. Iba-ibang hiyain naman po ito. No? Kumain ka na ba? Namumutla na. Busog pa po ako. Alam mo, nakakabwisit naman yung ganong hiya. May nakakahiya yung pag may tao, umaalis agad. Nakakahiya naman po yung ganun, yung mga taong sa sobrang hiya, gusto magtago sa kahon ng posporo. May nakakita po ba kayong ganon? Yung tao na pagkakataon niya na matuto, siya pa yung unang umaalis. Nakakahiya din po na hindi lumago. Nakakahiya din po ang tanda na natin, wala pa tayong alam. Nakakahiya po yung yung may asawa na tayo't lahat, nakaasa ka pa rin sa magulang mo, nakakahiya. Sabi nga ho natin, nakakahiya. Maganda po yung values ng Pilipino na hiya. Ito po nakakahiya po, oh. Sobrang nakakahiya. Paano nyo kinakaya na may bahay kayo pero wasak ang pader? Maraming tao makapal ng mukha po, Yung bibili ng sasakyan, magpa-park po sa hindi naman niya parking area. So pagkatapos ang daming naaabala, bibili ng daming sasakyan, wala naman palang parking. Kami rin po nahihirapan. Pero ang sinasabi lang po natin, bumalik lang ang hiya sa bansang Pilipinas, aasenso tayo. Ang dami na po ngayon, walang hiya. Mura po ba yun? Hindi naman, Madami pong tao, walang hiya. Makikipagpirmahan, hindi po sa kontrata. Alam nyo ho, nung panahon po yun natin sa mga magulang natin at mga ninuno natin, wala po silang kontratang pinipirmahan, palabra de honor. Ayaw nilang mapapahiya yung pangalan nila. Ngayon, ang kakapal ng mukha.
Mag-aasawa ng bata, pagkatapos iiwanan yung napangasawa nila. Ang kapal ng mukha. Kaya alam nyo po, work with purpose. Pag hindi mo kayang buhayin ang sarili mo, huwag kang mandamay ng ibang tao. Okay? So, work with purpose. Kasi nakakahiya ang magtrabaho na walang dangal. Nakakahiya ang magtrabaho na hindi natin pinagbubuti, na sinusweldohan tayo. Wala pong taga-praise na ganun po, nanloloko ng boss nila, wala pong ganun, wala. Kaya nga minsan po, patawarin niyo po ako, minsan, meron time ini-insist natin na entrepreneurship. Ay, nako, bumawi na po ako, kumabig na po ako. Huwag kang magnegosyo kapag hindi ka tapat magtrabaho. Manloloko ka lang din. Sana dumaan ka rin talaga na nagtrabaho ka, na naging tapat ka muna sa mga taong nagtiwala sa iyo. Kasi napakarami ho talagang manloloko. Ang dami ho talagang mandaraya po ngayon, yung gusto mga magkapera nang hindi nahihirapan. Daanan natin ang proseso ng trabaho at hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Come on, yung masisipag po. Palakpak pa lang ho, nagkakatalo na yan. Ano po? Wow, thank you Lord. Biro mo 17 minutes na lang ho yun. At anuman ang ginagawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan nyo. Alam nyo ang nakakaya, naturingin ka pa namang Christian pagkatapos nakikipagsabuatan ka, nakikipaglokohan ka. Kayo ho ba matutuwa kapag na-broadcast po kayo, naglalagay yan. Ang gobyerno pa naman, pag nasanay ka na naglalagay ka, kakapitan ka na. Hawa ka na nila hanggang dulot kamatayan ng buhay mo. Unless na lang tumayo ka, Sir, pasensya na, dati po, wala pa ako sa Panginoon, okay lang yun. Pero ngayon, kinukonbig ako ng Holy Spirit. Pasensya na po kayo, hindi ko na po kayang gawin yan. Okay lang po yung ganong bagay. Dati po, minsan, nakakapagloko tayo kasi wala pa tayo sa Lord. Pero may Holy Spirit ka ngayon Tinanggap mo si Jesus. Gawin na po natin talaga ang tama, may maliwanag na dahilan. Kapag ganyan po ang ginawa nyo po, marami po kayong madadala sa Panginoon. Marami po kayong mawiwin para sa Diyos kasi nakita nila, nagtatapat ka at ginagawa mo ang para sa Diyos. Tingnan nyo po, pag may purpose ang buhay natin at yung ginagawa natin, makabuluhan ang buhay mo. Hindi mo mararamdamang walang kwenta ang buhay mo. Basta may purpose ka sa ginagawa mo, may malaki kang why, may meaning. At the same time, it simplifies your life. Ba't ako manloloko? Ba't ako mandadaya? Alam ko yung purpose ko. O sinisimplify pa yan, ang daling magdesisyon. At the same time, alam mo lang kung anong pagpukusan mo. Hindi ang purpose ni God sa'yo, yumaman ng todo. Ang purpose ni God po sa atin, luwalatiin mo siya at maging mapaglingkod ang buhay po natin para sa iba. Motivates your life. Hindi mo kailangan somehow yung maraming motivation, ikaw mismo motivated ka na gumawa kasi alam mo yung ginagawa mo. Amen? Minsan may mga bagay, nag-sermon ganito, na-touch ka lang, pero hindi talaga tumago sa puso. Saglit lang. Ano po? But it prepares you for eternity. Mga kapatid, wag ho kayong maniwala na sa langit wala na tayong gagawin. Kala ho, iba sa atin kasi, parang akala nila pag nasa langit tayo, wala tayong gagawin kundi magpalakpakan, magsigaw ng hallelujah. Kapag ganun yung gagawin mo, sino sa atin gustong pumunta sa langit na puro kantahan lang? Baka si Kuya Arnold lang yung mauna sa atin dyan. Ano po, nakita ko na naman, nag-video okay na naman. Kaya si Kuya Arnold, pag hindi po na-line up ito sa praise and worship, aalis na po ako sa praise church. Lilipat na talaga ako ng ibang church. Ano po? So pakantahin natin yan. Pakantahin natin si Kuya. May nagbibideo okay pa ho ba dito? Ang unang pumapasok yung video okay, nalilate yung So mga kapatid, gamitin natin yung galing, yung husay, sa ating Panginoon. Ano yung unang dapat natin tandaan sa work or any ministry? Work with? Kahit saang bagay, wag kang gagawa. Tanungin mo lang, bakit mo gustong gawin ito? Yung mga nagko-contemplate, bakit mo gustong gawin yan? Okay? Huwag kang aalis sa iyong trabaho na ang lilipatan mo ay mas pangit kaysa existing na work mo. No. Huwag po. Mag-add ka na lang kung kulang. Kaya po mamaya makikita niyo mga ministry fair ho natin. Sa mga na ino-offer po natin, sama lang po kayo, sama lang tayo. May dahilan bakit natin ginagawa ito. Okay? Number 2 na dapat natin tandaan,
Hindi lang dapat tandaan at aralin, work with people. Hindi ka pwede magtrabaho na nag-iisa. Nakakalungkot kaya, ano, yung ikaw yung may-ari ng kumpanya, ikaw din yung empleyado, ikaw din yung security guard, ano po? Wow, lumalaki na ang kumpanya. Hallelujah. Isa na kami. Grabe, dumami, no? Dating mag-isa lang, ngayon isa na kami. Ano po? So mga kapatid, work with people. Tingnan nyo po yung, eto muna, tingnan nyo to. God uses in His work all kinds of people. Ginagamit ni God lahat ng tao. God's plan for you is integration, not isolation. Integration, meaning God wants you to engage, God wants you to involve, God wants you to participate. The more na nagpa-participate ka, the more nakikipag-engage ka, doon ka lalong gumagaling, doon ka lalong humuhusay, doon ka lalong tunay na pinagpapala ng Diyos. Kaya yung walang sinusubukan, yung walang sinasamahan, hindi siya gumagaling. At kung magaling man siya, nawawala yung galing. Anything na hindi ginagamit, nawawala. Anything na hindi ginagamit, pumupurol. Anything na hindi ginagamit, wala pong kwenta. Nawawala ng value. Okay? So, tingnan natin, ang gusto ni God, kapag nagwo-work tayo, or eto muna yung big picture, tingnan nyo to Number 1 is the word total mobilization. If we are 300 right now, if we are 400 right now, or 500 right now, gusto ni God, total mobilization. Lahat involved. Lahat involved. Kaya nga minsan naisip ko lang to, patawarin niyo po ako no, talagang minsan hindi ko talaga masabi ito. Hindi ko talaga to pwedeng hindi sabihin eh. Ang hirap talaga sa pamilya, may isa lang nagtatrabaho, lahat nakaasa. Maawa naman po kayo sa isang nagtatrabaho na laging pinipiga pag nagkasakit siya. Pag na-aksidente siya. Kaya nga ang sarap magkita ng mga magkakapatid na may trabaho. O no kuya, kita tayo sa Hong Kong, mauna na kami kung matutuloy. Di ba? Ang hirap yung panakikita-kita tayo. Kumusta na? Yung pamangkin mo sinisipon sa tenga Talaga? Grabe Hindi po ako may excite makipagkita sa mga taong walang ginawa kundi magsabi ng mga problema at daingan. Pag nakita-kita, nag-reunion, puro plastic ang dala. Balutin mo ako. Wala pang Ate, wag niyo na pong ilabas yung panset, nakabalot na po. Alam niyo po, masarap magkita-kita kapag lahat tayo nagpa-participate. Amen? O pumalakpak lahat ng gusto mag-participate at mag-involve sa buhay. Total mobilization sa cell group natin, total mobilization. Sa mga outreaches natin, total mobilization. Huwag ko tayong, at least may 3 na involved. No. Lahat po talaga pangarapin natin yan. Then Eliashib, talagang mahirap. And then Eliashib, the high priest and the other priests started to rebuild at the sheep gate. They dedicated it and set up its doors, building the wall as far as the tower at the 100, which they dedicated in the tower of Hananel. Okay? So, dito muna tayo. Alam niyo po, napakasarap mag-work pag meron kang leader na masipag. Ang tatay ko po, 93 years old nung namatay. Never ko po siyang naunahan sa bukid. Ang tatay ko po, sobrang sipag. Mahina lang ang loob, pero po masipag. Kaya nga, kapiraso po ng kasipagan ng tatay ko po, niyakap ko po. Gusto kong maging masipag katulad po ng tatay ko. Ano po? Ang dami niyang trabaho Parunod siya sa pagsasaka, paglalagare, barbero din po yung tatay ko po. Naging involved pa po sa barangay, kagawad. Masipag po siya. Medyo yung paano lang niya i-maximize, doon lang siguro yung lacking.
Napakapalad po natin, lalo na kung may mga asawa po kayo, mga misis, kakausapin ko po kayo. Kung ang issue mo sa asawa mo ay kasipagan, sana all. Yung ang problema sa asawa mo, napakasipag, laging may ginagawa. Pag ang asawa niyo po tulog ng tulog, pagkatapos pag 12, uy, gising ah. Matutulog ulit, uy, 6, gising ah. Mga kapatid, umawit na po tayo ng ama namin. Ano po? Kapag meron po kayong leader na tamad, bihira po yung tatay masipag, tamad ang anak. Pag masipag ang tatay, malaki yung tsansa po, masipag yung anak. Amen? Lahat ng masipag yung tatay, pumalakpak ng malakas. Just honor your father po. Nagmana po kayo ng kasipagan po talaga sa buhay. Ano po? Yung mga tatay natin, maaring hindi sila ganun kagaling, maaring hindi ganun sila kahusay, pero mamamatay na lang yan. Nagtatrabaho pa. Kaya pag nakaburol yan, pumupukpok pa. Karpintero eh. So, mga kapatid, sipagan po natin. Sabi ko nga po sa inyo, pag si Tatay Loy, pag sinabi ko na po sa inyo isang araw mga kapatid, alam kong pagod na kayo. Huwag na tayo magdadala ng kaluluwa. Abangan nyo po pag sinabi ko na po yan. Mga kapatid, ganito na lang gawin natin, baka ho kayo mapagod. Once a year na lang tayo magkita-kita para mag-church, para hindi kayo napapagod. Saka pag nakita-kita tayo, sisiguraduhin ko po, 3 minutes na lang ang sermon. Kasi ayoko kayong mapagod. Ano po, yung praise and worship natin, hindi pa tumutugtog, tapos na. Kamayan po natin, mag-group huddle na po. Ay naku, tanggalin na rin po natin ang group huddle, baka mapagod po kayo. Ang prayer ko sa Lord, pag wala na akong gagawin, kuhanin na ako ng Panginoon. Ang prayer ko sa Lord, pag wala na lang din akong gagawing matino, ayoko din pong mabuhay, ang gagawin ko na lang manira ng buhay ng tao, kuhanin nyo lang ako, Panginoon. Pagkatapos makaperwisyo sa ibang tao at maging kabigatan, kuhanin nyo na lang ako, Panginoon. Pero kung alam mo, may mabuti ka pang gagawin, marami ka pang gagawin, hangarin mo na mabuhay ng mahaba. Amen? O, malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Come on! Thank you, Jesus. So, basta sipagan lang ho natin. Ang masipag, gagaling eh. Hindi pwedeng Alam nyo yung masipag, maaaring hindi magaling yan, hindi matalino, pero kasi sipag niyan, magiging matalino yan, magiging mahusay yan, maraming malalaman yan. Si Jackie, yung may-ari ng Jack's Food Chain, lagi niya sinasabi, sabi niya, Pastor, ang gagaling nila. Hindi. Ikaw nga yung magaling dyan eh. Biro mo, pre-practice mo muna, saka ka nag-aral ng chef. Galing na po kasi gaganyan din ang praise eh. Yung titirahin muna natin, gagawin muna natin bago natin aralin. Kaysa yung na-paralyze ka na ka-aaral, wala ka ni isang nasimulan. Kaya nga, salamat pa rin sa Diyos, whether unahin mo ang pag-aaral or what, basta ang mahalaga, huwag kang hihinto, dire-diretso lang, gawin mo ang pinakamabuti mo at may malayo kang mararating. Tapikin mo sa mukha ang katabi mo at sabihin mo, malayo ang mararating mo. Uy, may iba yata dito, ngayon lang nagbabawi ng brownout ng bagyo ah. Grabe no, sipag kong namaypay po talaga na ganun. Ang hirap ang hirap nung wala talagang po. Okay, ilang minutes na lang ba tayo? Ako, 4 minutes na lang pala tayo. Okay, tinatin. Shalom, son of Haloshea and his daughters repaired the next section. Sino po ang nag-repair po? Yung daughter po ni Haloses ba yun? Okay, the next section, he was the leader of the other half of the district of Jerusalem. Daughters. Sabi natin lahat, daughters. Minsan po nasa mundo tayo na parang somehow dinidiminis yung kapasidad ng mga babae at yung kanilang magagawa. Pero dito po sa Book of Nehemiah chapter 3, grabe, may mga babae na gumawa po. Wow. Tingnan niyo po ito. Huwag maaasar ang mga lalaki. Huwag maaasar ang mga lalaki. When God wants to do a great work, He gets a hold of a man. Kapag meron daw ipagagawa na maganda ang Diyos, tatawagin niya ang lalaki. But, tingnan natin, when God wants to do an especially great works, He gets a hold of a woman. Amen ho ba mga kababaihan? Papayag ho ba kayo mga lalaki? O
O hindi. 4, Timot. Tinamad talaga, tinamad. Iba pagbaba. Alam nyo po, kaya gustong-gusto nila mga workers, babae. Iba sa mga factory po, iba sa maraming bagay, nadadala ng babae ang kanilang pagiging nanay, pati sa trabaho. Ang mga lalaki, ano, pwede na ba yan? Tara! Ay, mga babae, parang may hindi pa ayos eh. May isang sinulid pa na nakalabas eh. Ang gagaling ng mga babae, tuwan-tuwa po talaga ako at hangang-hanga po ako sa inyong mga gawa. Napaka-special nyo po. Kapag hinawakan nyo, hindi napapanis. Pag nagluto kayo ng adobo, tamang-tama ang timpla. Ano po? Maalat na hindi mo alam kung ano ang nangyari sa buhay. Ano po? Basta, palakpan natin mga babae at lalaki. Siyempre, lahat naman tayo workforce ni God. Lahat tayo, babae o lalaki, we are workforce ni God. So, total mobilization, huwag kang papayag. Lahat tayo magtrabaho. Lahat tayo aasenso. Thorough coordination. Huwag ka lang naman magtrabaho na ginagawa mo lang, makipag-coordinate ka. Alam niyo po, mayabang lang ang taong hindi kailangan ang ibang tao. Mayabang ang leader na nagsasabing, hindi ko sila kailangan. Sino nagsabi sa iyo? Kailangan natin ang bawat isa. Ano po? Kaya nga, kayo naman po, kung may employee po kayo, wag niyong mamaliitin yung mga employees nyo, lalo na mga kasambahay natin, driver natin, gardener natin. Sino man po yan, alam niyo po, proper coordination. Alam niyo po, biro mo, kung nagtatrabaho ka, pagkatapos, dadatnan mo marumi ang bahay, ikaw pa rin. Although maraming gumagawa po noon, ang sarap na may malinis na yung bahay natin, maayos. We honor yung mga taong nagtatrabaho sa atin. Okay? The word next was repeated 19 times sa chapter 3. In other words, there were no gaps. There were no gaps in the wall. Everyone had a clear objective and a specific task. And the walls is teeming with coordinated activity. Walang gap. Imagine mo kung wala naglilinis sa church. Imagine nyo po kung wala nag-a-usher sa church. Imagine nyo po kung wala tayong admin na nagsasaayos. Imagine ipo lang mga cell leaders. Mahirap po yun, mahirap po yun. Okay? Ano yung number 1 natin? Work with? Naku, nakalimutan na, 5 na lang. O, sabi natin lahat, 1, 2, 3, work with? Number 2, work with people. Hindi ka magiging negosyante at magaling na negosyante kapag hindi ka sanay mag-handle ng people. Tao pa rin po ang tutulong sa atin. Number 3, huwag niyo itong kalimutan, work with passion. Work with passion, maglingkod ng may buong pagmamahal. Hindi pwedeng wala yung puso sa mga ginagawa po natin. Okay? So, maglingkod ng may buong pagmamahal. Ang sumunod naman ay si Baruch na anak ni Sabay, gaganda ng pangalan, ano po? Buong sipag niyang itinayo ang bahagi ng pader mula sa sulok nito hanggang sa bandang pintuan ng bahay ni Eliasib na punong pari. Sabi nating lahat, buong sipag. Ang sarap makakita na nagtatrabaho, buong sipag. Ang sarap na naglilingkod ng buong sipag. Well, nakita niyo po sa monumento dyan. Ano po, yung mga nagbabantay po dyan na enforcer, ang sipag, buong sipag na nanguhuli. Magsaswerving ka pa lang, nakikita na nila eh. Hindi ko alam tuloy kung ang binabantayan ba nila kaayusan o kamalian eh. Buong sipag. Wag lang yung Sabado, doon ka masipag, swelduhan. Wag yung 15, wow ang sipag. Lunes, tamad na agad. Sabi uli natin, buong sipag. Kung sa world ang sipag natin, mas lalo na sa Lord. Amen? O minsan, huwag naman nating ubusin lahat ng lakas natin sa pagtatrabaho to the point na wala na tayong time pagdating sa Lord. Halos 2 hours lang ito, 2.5 hours o maximum of 3 hours. Let us give our best to God. Pag nagkikita-kita tayo, ano po ang mahalaga? Magamit natin ang buong puso at ang buhay natin sa paglilingkod sa Lord. Malakas na palakpak po muli sa Lord. Sige nga po, let me ask yung ating keyboardist natin. Hallelujah. There are 38 different workers that are named and over 42 different groups are identified, and there are many, many, many other people who are not named, but each other and every worker was given a specific task to accomplish. Tingnan niyo po yung Nehemiah chapter 3. Just observe na lang po. Ang daming binanggit na pangalan.
Pero alam niyo po, one quick observation, halos wala yung name ni Nehemiah. Pero he is a leader. Sa Praise Church, yan ako natutuwa. Hindi baling hindi mabanggit yung pangalan natin, basta si Jesus ang matandaan nila. Amen? Hindi ba? At the end of the day, we are working for Jesus. We are Jesus' team. And we are one team for Jesus. Wow. Ladies and gentlemen, I want to compliment you. Sobrang hinahangaan ko po ang mga leaders and volunteers ng Praise Church ever since 2001 na hanggang ngayon naglilingkod. Siguro if you are a leader, pag-aralan mo lang to paano mag-compliment. Hangaan mo lang ang ginagawa ng mga tao naglilingkod sa iyo. Sige lang, huwag mo na tayo masyadong perfectionist. Hangaan mo lang, yun pa yung kaya lang niyang gawin eh. Yun ang best niya ngayon eh. Kung may nagsasayaw, ang tigas-tigas, lalambot din yan. Uy, lumalambot na, oh. Sa una talaga, hindi agad magaling Grace, di ba? Si Grace, hindi naman siya na umabot sa ganitong agad na ano eh. Yung kasisilang lang siya ni Ninang Joy. Hallelujah! Oo, wala po. Pero siyempre, lahi talaga nila, gagaling ng boses nila eh. Si Ninang Joy na lang hinihintay ko mag-lead ng worship eh. Oy, affirmation, mga leaders. Pakita naman natin. Alam mo, ganda nung ginawa mo. Sobrang laking tulong yan. Ang pangit pag eto narinig mo, alis ka nga dyan para makatulong ka. Pambihira naman. Biro mo, Grace, yung choir namin dati, meron pinagsabihan, choir kami ha. Huwag mo ibubukas ang bibig mo ha. Paano pa naging backup yun? Lip-sync ka na lang, yung pala talaga sintonado, yun ang walang proficiency. Pero okay lang, involved naman siya. And then, appreciation. Yung tatlo na to, wag niyong aalisin. Wag niyong aalisin yan. Yung word na appreciation. Thank you. Thank you. Thank you po sa lahat. Napakasarap maglingkod na you have a grateful heart. Lagi mo nakikita may contribution. Tama po ba yung mga nanay natin na nasa outreach? Alam nga naman gawin mo pa silang ano po, no? I'm praise movers. Pero minsan yung ma-involve lang na sumama sila, minsan, kasi marami naman hindi sumasama eh. May mga pagkakataon niya, wala kang idea, wala ka pang masyadong ginagawa ah. Makita ka lang ng leader mo na andyan. Panalo na sila. Kasi pag may mga leader ka na wala ka, ano kaya nangyari sa kanya? Okay kaya siya? Eh mas lalo na kapag gumawa po yan, salamat sa Diyos. So again, ulitin ko lang, yung word na compliment, ano po, affirmation, yung appreciation, if you are a leader, embrace it. Huwag puro pagalit. Tatay na nagagalit din, pero you have no idea how much I love you, how much I appreciate you, how much I thank the Lord because of your life. Yung tatlo lang nito, work with purpose, work with people, work with passion, ang halaga po niyan. Sabi sa Ecclesiastes, gawin mo ang buong mong makakaya. Ang iyong buong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho doon sa lugar ng mga patay. Meron tayong expiration eh, pag hindi mo ginamit ang buhay mo. Salamat sa Panginoon. Okay, quick lang po ito, quick lang to. Ngayon, mag-a-ask tayo ng mga bagong volunteers. But I will never allow na may makapasok po na bagong volunteers without appreciating yung mga dati. I want to honor ever since andito kayo. Kung wala po mga volunteers, walang Praise Church. Hindi, wala kayong makikita napakagaling ni Pastor.
Pinagmamalaki ko po kayo, sabi ko, nakikita niyo, hindi ko idea, kanila yan, napakagaling niya. Wala ako nakitang tumayo na maganda, malaki, successful, siya lang ang gumawa. Hindi. Kaya nga tuwan-tuwa po ako doon sa Magna Prime. Sabi ni Derek, kahit yung mga nag-aalisan sa amin, sa 25th anniversary namin, i-invite namin sila. Regardless kung anong sitwasyon namin, we welcome them, we want to honor them. You are part of what we have right now because of your service to God. Mga ushers, Smile Ministry natin, ano po? Pwede po ba kayo mabilis? Sige po, lapit lang kayo sa unahan. Mga Smile Ministries natin, come on. Alam ko, nag-aayos na kayo ng mga offering. Sige, lapit po kayo. Pero kung kayo naging part din dati, wala na sa Smile Ministry, lapit lang po kayo lahat ng mabilis. Lapit kayo lahat ng mabilis. Come on. Palakpakan naman natin sila. Biro mo, mga mag-outreach pa yan mamaya. Okay? Oh, multimedia. Sige, lagi kayo nasa likod. Dito naman kayo sa harap. Come on. Dito kayo. May maiwan na lang isa kasi may palilipat pa ako. Okay, dito kayo. Hallelujah. O, praise movers, sama na rin kayo. Sama praise movers. Lahat na magaling sumayaw, ano po. Lahat po na, sila Pierre, alam ko, naging backup din ito dati eh. Pierre, lapit kayo dito. As part, naging dating part ng worship team. Ate Irene, dito ka, Ate Irene, dito ka, naging part ka ng worship team. Biro mo, nakatira po ako sa church sa Matantubig. Kala ko may nag-aaway sa ibaba. May practice pala ng praise and worship. Ganon sila kagagaling. Pero we are proud. Biro mo, Pierre, nung wala pang tumatayo, kayo talaga ang tumayo. Eto ngayon, marami nang nakatayo. Wow, thank you, Jesus. Nga po, hindi ko na po isa-isahin, lahat ng mga naging volunteers ng Praise Church, tayo po kayo. Whether sa cell group man yan, tayo po kayo lahat. Come on. Tingnan mo, napakahiyain nila, talaga nasa gilid talaga sila o nasa gilid talaga. Okay po, pero salamat sa Diyos. Nga po lahat na naging volunteers, punta po kayo dito, volunteers ng Alab. Hindi kaya ni Pastor JR mag-isa yan, pero kayo talaga. Ang lakas nila na ng Alab team, ano po. Ate Alma, hospitality teams, punta kayo dito, punta kayo Ate Alma, Lechong Kawale, ano po, Lengua, de Estopada, de Karikare, de... O mga Levites, hindi pwede. Pastor Emer, sila Moy, nadyan ba? Sila Jonel. Ito yung lakas ng church. Kaya bago tayo magpapasok ng mga bago, we should appreciate the older one. Hindi ko pa alam kung sino pa yung iba, no? Pero, sila Marlon, grabe po yan. Okay. So, bago tayo magtuloy-tuloy, may pakita pa ako sa konting sa screen. Ano po, it's time to work. Tingnan lang natin ito. Kahapon po, tingnan natin, sige nga anak, yung next slide natin. Kahapon po, nag-speak ako sa Cuneta Astrodome. Grabe po. Nasaan yung isa pang picture natin? Ayan. Sige, nag-speak tayo, anak. Ayan, okay. May pakita po ako sa inyo, ha? Ito po yung ID ko. Dati po puro parang participants, delegate. Ito po, ipe-frame ko po ito. 3 beses, pangatlo kong beses ko ito po nag-speak sa Astrodome, Cuneta Astrodome. Pero ito po, hindi ko po ito inaasahan. Hindi ito part ng pangarap ko. Kasi tapos na yung pangarap ko na doon na lang po ako sa maliliit. Tapos na po yung pangarap ko, pero hindi pa pala tapos ang Diyos mangarap sa buhay ko. Ang una ko pong ministry, tagapaglinis sa church. Construction sa church. Utusan ng church. Hindi ko alam, yung maliit na ginagawa ko sa Lord, dadalhin niya po ako sa malaking bagay. Kaya po nahihiya po ako. Pero this is something special. This is something special to me. Hindi ko hiningi, ipinagkaloob ng Diyos. Hindi ko hinangad, pero ibinigay ng Diyos. May mga hindi ka hinihingi, pero ipinaglingkod mo ang buhay mo sa Diyos. Hindi pwedeng hindi ibigay ng Diyos
yung yaman ng langit dahil hindi ka naging maramot sa oras, sa lakas, sa puso mo sa Diyos. Kaya po hindi ako nagtataka kung pagpalain ka. Magtataka ako yung hindi ka pinagpala ng Diyos, pero halimbawa, lipad ng lipad, normal. Nakapagpatayo ng bahay, it's normal. Tumutulong na sa iba, it's normal. Mga volunteers, may iba dyan, hindi lang po bumunta rito, pero taste and see that the Lord is good. Hindi lang ikaw yung serve ng serve, isang araw ikaw yung pagseserbahan. Alam niyo po nung nasa VIP room ako, pagkatapos, yung mga kasama ko, mga leaders, sabi ko, Lord, dati pumipila kami ng mahaba, pagkatapos andun ka na sa unan. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ang weird, ang weird, ang weird, ang weird. Pero dito ako na, namamanga sa huling picture nito. Na-imagine mo na ba kung yung anak mo, bata pa lang, naglilingkod na sa Lord, ano ang pwede niyang maranasan sa buhay? Kaya yung mga kabataan, inggit na inggit sa inyo yung maraming matatanda. Sabi nila, ang haba ng pwede niyang ipaglingkod sa Panginoon. Ang grabe, ang lakas na pwede niya ipaglingkod sa Lord. Maraming naiingit sa iyo. Because you have time, you have strength, you have heart para sa Lord. Ladies and gentlemen, tipirin mo na ang maraming bagay sa buhay. Huwag mo lang titipirin ng Diyos. Sa company, binabayaran yung overtime. Hindi ka papayag, nag-overtime ka, walang bayad. Di pwede yun. Marami rito, 11 p.m. na kagabi, andito pa rin sila nag-aayos. Mahimbing na yung tulog natin, pero marami mga leaders tayo, nag-aayos pa rin. Lahat ng overtime mo sa Lord, babayaran ng Diyos. Lahat ng paglilingkod na hindi na hinihingi sa iyo, ibinigay mo pa, babayaran ng Diyos. Amen? At hindi yan pababayaan ni God. Tayo tayong lahat. Oh, grabe, sobra kayo nakakatuwa. Sobra kayo nakakatuwa po. Kaya nga minsan, I want to honor lang, let me grab this opportunity also. Maraming behind the scene dito. Pati yung admin natin, namamasyal na tayo, sila nag-aayos pa, nagbibilang. Thank you. I want to honor lang this morning yung mama ni Arvin na kinuha na ng Panginoon. Isang volunteer natin siya na lagi nakangiti pag umaga. Kasama namin sa Magna Prime every Saturday. Sila ni Kuya Artney, nagse-cell group every weekdays. Volunteer sa Santa Cruz. Nung papunta raw si Ate Annie sa special gathering ng mga volunteers, excited daw po na mag-gown, mag-dress. Papunta po siya sa hotel namin. Ang hindi niya alam, pinag-dress siya ni God. Kasi dadali na siya sa mas magandang lugar. Lugar ng mga naglilingkod at tumanggap sa Panginoon. O syempre, sa totoo lang, alam niyo po, ang kinalulungkot ng puso ng inyong pastor, pag isa man sa inyo ang may nangyaring hindi maganda, bakit pag mayroon namang hindi naman naglilingkod na apekton, parang hindi ako masyadong affected? Pero kayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, pag may nangyayari po sa inyong hindi maganda, nasasaktan po ako. Kapag nag-i-struggle po kayo, pero hindi ko man masabi sa Lord, alam ko, Lord, sa ikabubuti nila yon. Actually, hindi ko na kayo mapaglingkuran lahat. Ang dami na natin. Pero let me tell you this, yung hindi ko po kayang gawin sa inyo, higit yan ang kayang gawin ng Diyos. Magpatuloy kayo sa ating Panginoon. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. And mga volunteers, sige nga po, akbayan nyo po yung bawat isa. Come on. Ang tawag dyan, mobilization and coordination. Sige, lahat po tayo, lahat. Kahit anong ministry po yan, awakan nyo po sila.
Lord, maliwanag sa amin, kayo po ang pinaglilingkuran namin. You are our purpose. To honor God, to glorify you, that is our purpose. Whatever yung ginagawa namin, hindi mas sikat ang worship team kaysa Asher. Hindi, Lord, lahat kami, O God, binavalue mo yung paglilingkod namin sa iyo. So, Father God, in Jesus' mighty name, I ask, O God, bigyan niyo pa ho kami ng mahabang buhay para maipaglingkod sa iyo. Yung paglilingkod na ito, makakarating sa ibang bansa. Yung paglilingkod na ito, makakarating, O Diyos, sa pagkakaroon ng sariling bahay. Yung paglilingkod na ito, magkakaroon ng reconciliation and restoration. Ang paglilingkod na ito, magpoproduce, O God, ng marami kabataang makapag-aaral. Yung paglilingkod na ito na naging example sa next generation, they will follow it, O God. Yung habang naglilingkod, walang mayabang, walang matigas ang ulo. We need covering, O God. At kitang-kita namin, O Diyos, kung paano niyo po kami pinagpapala. Father God, now is the time to work. Babalikan namin yung volunteerism, O God. Babalikan namin na walang pinakamagandang paggamit ng buhay at oras kung hindi ipaglingkod sa iyo. Thank you so much, O God. In Jesus' name, amen at amen. Mga volunteers, ikot nga kayo. Yakapin niyo po ang bawat siya. Just say to them, thank you, I appreciate you, I love you. Come on, come on, come on, come on. Thank you, I appreciate you, I love you.